Yo, what's up mga idol? Ayan, sa video na to ay magawa tayo ng cellphone. Magpapalit tayo ng LCD mga idol ng Samsung E5 to. So ang ipapalit natin mga idol ay OLED LCD with frame. Original po ito mga idol. Ayan, so full screen po siya. So gaano kaya ito kalinaw mga idol? At may fingerprint din siya. Ayan, so malalaman din po natin kapag gumagana ang fingerprint ay makikita natin yung butas. Ayan, so pag silipin natin makikita natin yan. Ayan, so ito yung kakabit natin mga idol. So gaano ba ito kalinaw? So tingnan nyo po ang full video repair. So ang problema nito mga idol ay black screen. So ganito talaga ang mga AMOLED LCD kapag laging nababagsak ay nagba-blackout. So kapag blackout na hindi po nare-repair ang LCD. Lalo na kung nagsimula muna sa pink at pag kumalat siya at bigla na yan mag-blackout. So ayan, so ang mga ganitong unit mga idol madalas natatanggal talaga ang takip nito dahil ang dikit nito ay napakakunti lang po ang nalagay. So ngayon mga idol, ayan, i-check na natin. So madali na natin nabuksan. So yung takip kasi nito, madalas ito mga idol, umaangat siya. So maiksi lang ang dikit. So tingnan natin kung gagana, kung sa LCD ba talaga. So baka naipit to or bumigay talaga ang LCD ba. Dati kasi nagsishake ng display nito, nagpipink hanggang nawawala, nagbi-blink-blink pa. So possible na nasa LCD ang tama. Kaya yan, inorderan natin mga idol. So malalaman naman natin kung LCD mga idol kapag nag-blackout pa rin to, ibig sabihin wala sa LCD. At kapag umilaw ang bagong LCD, ibig sabihin nasa LCD ang tama. So chinarge ko ito mga idol. So saglit lang. So ayan o, tingnan natin. Pag i-charge mo natin, ayan, wala siyang display, pero nagbabibrate siya. So nasa menu na to mga idol kapag ganito. Ngayon nga lang, wala kang makikitang display. Kaya tuloy-tuloy natin mga idol. So tanggalin natin yung screw sa baba. So dito mga idol, kapag naglipat ka ng with frame mga idol, lipat din lahat ng laman mga idol. So kapag naglipat ka naman ng with frame, so ang kagandahan kasi sa with frame mga idol, napakaganda ng LCD niyan. Wala talagang angat kasi with frame na siya. Ayan o, kasama na yung salpakan ng LCD. So yan, natanggal natin ang mga screw mga idol. So next step natin, gagawin natin, una natin ialis ang battery mga idol bago ang lahat. So sunod natin itong flex cable. So ito sa charging, ito sa display LCD. At ito naman sa pinaka board, connected sa charging board, display, at ayan, punta sa board. So yan, testing muna natin bago natin ilagay. Tatanggal siya. So di lang natin ilapat kasi mutuklap yung flex. Ayan, una natin. Ayun, may display mga idol. So sa LCD lang mga idol. So kapag blackout talaga, kapag ma-AMOLED ng display talaga, kapag nahuhulog yan at nagkaroon ng bitak yung ilalim niyan, so hindi mo siya makitang may basag sa taas, pero yung AMOLED LCD once na madiinan or magkaroon ng sa ilalim yan, ipit yan. So yung display niya, crystal kasi ang display nito mga idol. So pag nagkaroon ng crack ang ilalim, so doon siya magsimulang mag-blackout. Minsan ayun, may 75% ang battery. So may laman pa pala. Yan, tingnan natin yung brightness. Ayan, tataasan na pa ng linaw ng LCD mga idol. Grabe, ang ganda. Ayan sobrang linaw talaga ang OLED. Ayan, paano ba ito i-install? So next step, tanggalin natin itong battery. Yan, flex. So na-try na natin na goods LCD lang talaga ang tama. So itabi muna natin. So next step natin mga idol, tatanggalin natin ito lahat. So meron tong SIM tray. Tanggalin natin yung SIM tray una. Ayan, may memory card pa. So next step mga idol, tanggalin natin itong mga antena. Yan, angat natin to kasi isama natin sa pag-angat sa board. So yung antena mga idol, dahan-dahan kayo mag-angat yan kasi pwedeng tanggal ang yan, connection yan. So dito kayo mag-angat sa pinakapuno ha. Huwag niyong bunutin kasi yan, matatanggalan ng connection yan. So ayan, kasama na yung antena cable ito mga idol sa signal. So ingatan nyo yan. So next step, tanggalin natin itong vibrator. So ilan lang ang tatanggalin natin dito mga idol.
So, sa ano, meron na to, ayun oh. Kumpleto na siya dito. May mga sensor na siya. Ayan, ito naman, ilipat na lang natin to una. Sa ano yan mga idol? Sa sensor. Ayan. So, yung ano niya mga idol, yung flex, power flex, kasama na siya, mag-set na siya, magkakasama na sila, hindi kailangan tanggalin. So, next step natin mga idol, sa ilalim. So, ilan lang naman ang ilipat mo dito. Tanggalin natin itong screw. So, yung fingerprint, yan mga idol, itatanggalin din natin yan. Yan, una natin tanggalin itong fingerprint kasi baka mamaya maputol pag angat natin. Yan, so parang camera siya oh. Parang CCTV. Yan, so ito yung tinatawag na charging board mga idol. Ayan, so natanggal na natin. So next step, ihuli natin yung battery. Ano muna natin, ikabit muna natin dito para hindi tayo kalat. So dito mga idol, isunod natin yung, ayan, so may dikit pa yung vibrator mga idol. Saka isunod natin ang board. So ilan lang ilipat mga idol oh. Ito naman kaya to i-DIY mga idol. Basta meron ka lang star screw yung ganito oh. So dito nakalagay ito. So next step mga idol, sa baba. So ilapat muna natin to. So kailangan nakakabit to dito sa gilid mga idol ha. Para yung takip mamaya madali mo siyang mailapat. Hindi siya angat. Ito yung charging board. So ilipat din natin. Yan. So may isang screw ito. Yan, dito yan. Kulay itim. So yung fingerprint mga idol, isunod natin. So kahit ilapat mo lang yan diretso mga idol, hindi mo na dikitan. So yung ano lang, yung itong antenna, kailangan mga idol, hindi siya tumatabingi. Kailangan nakalagay talaga dito. Para paglapat ng takip siya, ay lapat na lapat. So ito yung tumutukod mga idol, kaya minsan hindi mo mabalik ng maayos. Ang takip, angat siya kasi ito, di pumasok dun sa loob. Kumbaga, siya yung cause kung bakit bumara. Yan. So, kaka-order lang natin ito ngayon. Iniwan to ni sir mga idol. Kasi, orderan. So, wala tayong stock nung pumunta siya. So, solid followers natin ang may-ari nito. So, yan dito mga idol. Pwede na ito hindi dikitan ang LCD. So, dikitan ko na lang mga idol para yung flex na nakadikit talaga. So, gamit tayo ng double-sided tape. Para yung LCD niya nakalapat doon sa ano frame. Ayan. So, ganito kasi nangyari yan mga idol. Yung sa kanya nakadikit. Oh. Ayan oh. So may adhesive ito sa ilalim. So dahil tapusin natin na lipat mga idol, so isunod natin itong battery. Kailangan to ng ano, thinner. So ito hindi pa to first time kasi naman baklas. Kaya mag-apply tayo ng thinner mga idol. Huwag nyo damihan masyado mga idol. So tama lang. So ibabad nyo lang dyan, ganun, hanggang pababa yan. Kapag na ano na yung thinner sa ilalim, sa lalambot yung dikit nyan. So ano yan, mga 30 seconds siguro, okay na yan. Ayan. So medyo na ano na yun. So ito yung gamitin natin, malapad mga idol. So sukitin lang natin dito mga idol sa gitna. Tingnan mo. Ayun oh, tanggal agad oh. Lumalambot kasi ang dikit niyan mga idol kapag may thinner. Yung adhesive na silalim, nalulusaw siya. So ito naman mga idol, ay napakaganda pa ng battery niya. So apply tayo ng adhesive. Kasi wala na yung dikit niyan. Pag nalagyan kasi ng thinner, ang dikit. Automatic na ano siya, hindi na didikit. Apply tayo ng ano, adhesive. Tatlo lang mga idol, tatlong piraso lang. So ang purpose kasi nito mga idol, para pag nababagsak, hindi nagagalaw-galaw ang flex ng battery. Yan. So
So, ayan, brand new. So, salpak na natin mga idol. So, sunod natin isalpak ito. Flex. Charging flex or connected sa LCD. So, saka natin ibalik ang mga screw. So, ayan mga idol. So, yung LCD kanina, ito na yung kalalabasan niya. Wala na yung laman. Kapag nagawa ganito mga idol, kailangan huwag kang kabahan. Lakas lang ng loob kasi kapag kinakabahan ka ng una, isipin mo ay masira to. Depende naman yan kung matakutin ka talaga, huwag mo nang gawin. Pwede ito i-DIY mga idol kasi ang mga ganito kasi madali lang siya ilagay ba. Basta may star screw ka lang, okay na. At saka mayroon kang double-sided tape. So sa pagre-repair kasi kailangan ng lakas ng loob talaga. Lalo na pag hardware problem na. Mismong initan mo yung board. Na kumakapit. Yan. Medyo bumukol siya. Wala naman sanang nakaharang. Kailangan lang yan lagyan ng screw para mag-normal. Yun o, nalock na siya. Yun o. So, nalock na siya. So, huwag nyo lang higpitan ng masyado mga idol. Baka mamaya may naipit no si lalim. Tamaan mo yung LCD ilalim. Or huwag nyo lagyan ng mahabang screw mga idol. Kailangan yung screw lang niya. Huwag niyong haluan kasi may mga screw na mahaba at kapag dumaritso sa ilalim yan, matik yan, damage ang LCD yan. Amulit kasi mga idol, once na mabitag ang ilalim yan, matik blackout yan kahit hindi mo makitang basag ang harap. So kagandahan mga idol, nandito pa yung mga screw. Dire-diretso siya. Yan. So, charge muna natin. So, dahil bago ito mga idol, yung mga gilid-gilid niya ay mayroong plastic. So, malaman mo talaga na bago, walang gas-gas ang housing or yung frame. Tingnan natin kung mag-charge. Yun, okay. Saka na natin install to mga idol. So, pati yung ano niya, may mga plastic talaga lahat. Kapag blackout mga idol at na-testing nyo ng LCD blackout pa rin, ibig sabihin nasa board ang tama. Huwag nyo basta-basta anuhin yung LCD kasi may mga ganito ngayon kasi mga idol nagbabibrate lang. So ang may tama nasa CPU or nasa linya. Kasi ang board nito mga idol kapag may ano kasi to, may connection sila alin. Pag laging naiipit, nababaluktot yung board, napuputulan ng linya. Kaya kahit i-revolve mo CPU, wala pa ring display, may mga linya talaga. So next step mga idol, idikit na natin. So dito tayo maglagay ng dikit sa takip mga idol. Yan. Pababa. Para masukat natin ang adhesive niya kung saan talaga nilagay. Yan. Yan. Saka natin ilagay. So bukas kunin na ito mga idol, Martes. Lunes kasi ngayon. So iniwan ito ni sir, Huwebes. So malayo kasi sir, galing sa Cavite. Sabi niya daanan na lang niya sa si file basic ko sana to. Pero sabi niya daanan daw niya, so di ko na kuha yung contact number niya. Or nag-PM sa ating page mga idol, natabunan na kasi ilang araw na rin to. Kasi nung pagpunta niya, wala talagang stock. So mag-apply tayo ng guma mga idol, 2 hours natin alisin na para madikit talaga ang takip. Ayan, sobrang fitted naman mga idol So ang guma nito, alisin lang to sa loob ng 2 oras para yung takip niya madikit. So dito mga idol, hindi na natin dinikitan ng LCD dahil with frame na siya, may dikit na talaga yan siya. Yan ang kagandahan mga idol sa mga Samsung LCD kapag nagpalit ka. Kahit class A, with frame ang ilagay mo. Pero mas okay pa rin yung OLED mga idol. Ayan, iwan na natin at tingnan natin kung mag-touch ulit. Ayan, di na talaga siya nagluko. Dito kasi mga idol,
Black screen lang siya kahit wala kang makitang basag. Pero yan, may gas-gas yan. So, siguro lagi nahulog or naipit ni sir to. Kaya sayang. Wamulid pa naman. Ay, antay natin. Tingnan natin kung mag-touch. Mukhang sapul na to mga idol. Ayan, ang linaw ng LCD mga idol, oh. So, ang lambot ang touch. Hindi mo talaga ito pagsisihan kapag ganito ang ilagay mo mga idol. Ipalagay mo sa ano. Ayun, oh, ang ganda, oh. Isang touch lang, oh. Oh. Sobrang lambot ng ano niya. ULED na kasi ito mga idol. So, ang pag sinabing ULED mga idol, secondary lang yan sa AMOLED. So, ang pinaka-AMOLED talaga mga idol ay nakukuha lang yan sa unit mismo. Na original talaga. So, yun yung AMOLED. Ito naman mga idol, secondary siya pero ito yung pinaka-the best at malinaw mga idol. Kapag nagpindot ka, walang pagbabago. Sobrang lambot siya. So, iba pa rin ang quality kahit sabihin natin original o OLED mga idol kasi replacement na siya. So, kailangan din natin ingatan na hindi siya mababagsak. So, ang ganitong unit ng mga idol, napakatibay ng mga LCD nito. Hindi po basta masisira kung hindi talaga mapuruhan. So, marami naman akong pinalitan nito. Wala pa namang bumabalik. Kasi, may mga unit kasi na biglang magba-blackout. Oh. Ang mga ganito, hindi basta-basta mag-blackout to. Ayan, normal na siya, oh. So, kapag napuruhan lang talaga, doon siya mag-blackout. So, sa pool na mga idol, sobrang lambot ng touch. Subukan natin i-charge. Ayan, tingnan natin yung mga buttons kung magla-lock, volume. Kasi kasama na yun to mga idol, oh. So, kaya minsan may nagpapagawa din sa atin, sirang LCD, ang mga button lubog-lubog na. Kaya natuwa sila pagkatapos. So, hindi nila alam na kasama na pala yon yung ito package na yung volume button at power flex. Ayun, ang lambot mga idol. So, yung volume up. Okay. Volume down. Okay na. Sa pool na mga idol. So, yung guma nito, 2 hours ko to tanggalin. So, para bukas, diretso kuha ni sir. So, 3 cellphone pala itong pinagawa ni sir. Ayan, oh. Ito naman, password, battery. So, nagawa ko na itong 2 mga idol. Ito na lang yung isa. So, sakto bukas, Martes, kukunin na sir. So, okay na sir. Kung mapanood mo man ang video na to, ay pwede mo na ito kunin. Kasi followers natin siya mga idol. Matagal na doon natin followers. Sa ibang bansa pa siya nagtrabaho hanggang pag-uwi niya. So, dinala niya dito talaga sa atin. Sabi niya, marami na akong dinaan ng repair station sa Quiapo daw, Baclaran. Dito daw niya dinala kasi nakita niya ang mga video ko mga idol. So, na-miss si sir. So, maraming salamat sir sa tiwala mo. Ayan, pwede mo na tupunin sir. Ganito lang tayo mga idol. Sana i-share nyo ang video na to. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po. So, ito yung pinagpalitan natin mga idol. So, ibabalik natin guys sir yan. Bye-bye!